Our life is a field. God is a farmer. He wants to grow godly attributes in us. He wants us to produce love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. These are the fruits of God's Spirit. Kamusta po kayo? Kamusta po ang nakaraang linggo? Ayan, alam ko po, may good and bad po yung ating mga other days. But God is good, God is faithful. Kaya, He is the reason that we are worshiping today. Hallelujah! Amen po ba? Amen! Sige po, samahan niyo po akong magdasal. Hallelujah! Let's just pray before our service. Hallelujah, O God. We praise you, O God, Lord. We bless your holy name, O God, Lord. We welcome you in this place, O God, Lord. We really love your presence, O God, your holy presence, O God, Lord. Samahan mo lamang po kami, Panginoon, ngayong hapon, O God. Lord God, malaya ka pong kumilos sa bawat isa, O God, Lord. Hayaan po niyo po kaming makalaya makapagpuri sa inyo, Panginoon, O God, Lord. Let us just let go all the distractions and worries, oh God, Lord, of this day, oh God, Lord, and replace it with our worship unto you. Hallelujah, oh God, Lord. We praise you. We glorify you. In Jesus' name, this we pray. Amen. Hallelujah. You are good, oh
Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. That's it. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, oh God. Thank you, Lord, oh God, for your presence today, oh God. Thank you, Lord God, for sustaining us, oh God, Lord. And we will continue to worship you, oh God, Lord. Hallelujah. Hallelujah. You are enthroned above the heavens, the earth and all creation bow before you. You are crowned with strength and glory, the angels crying holy, all surround you. Forever you will stand. Your kingdom has no end. Oh, holy God, I stay amazed. You are so much more than words can ever say. Oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. You are loving beyond measure. Your presence is a treasure. I am seeking. You are the all-consuming fire, and I am your desire, and you are mine. Forever you will stand. Your
Come on, just worship Him. Hallelujah. Come on, worship Him. Hallelujah. Just raise up your hands to the heavens right now and receive the Father's blessing of grace and power. Receive the love of God this afternoon. Hallelujah. The Spirit of God is very strong right now in our midst. In Jesus' name. Hallelujah. 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 God is working in your heart right now. God is doing something. Hallelujah. Just worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh God, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Just receive the presence of God right now in Jesus' name. Release strength right now in Jesus' name. Release peace in the name of Jesus. God's power right now is in our midst. Hallelujah. Father God, in Jesus' name, Lord, we pray, oh God, this afternoon, let there be again a new encounter from you, oh God. In the name of Jesus, we can sense, oh Lord, that there's a great hunger and thirst of you, oh God. O how ang iyong mga anak, gutom sila sa iyo, Panginoon. Gusto kanilang maranasan, Panginoon. Just a touch, oh God, a glimpse, oh God, the touch from you, oh Jesus, flowing from you, flowing from your garment right now in Jesus' name. In the name of Jesus. Right now, oh God. So be it, oh Lord God. Let your power fall. Let your power come in Jesus' name. In the name of Jesus, we are ready for you. Our hearts are ready for you. Once again, Lord. Once again, in the name of Jesus. In the name of Jesus. We thank you, we honor you, O God. We give you praise, we give you glory. Everybody say and agree, amen, amen. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, makakaupo na po ang bawat sa puso inyo. Hallelujah. Magandang hapon po sa bawat isa. Pakibata inyong katabi sa inyo. Good afternoon. Magandang hapon. Welcome to church. Yeah. Are we blessed? Amen. Sarap magpuri sa Panginoon. Amen? Misa pa palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. What a mighty God we serve. At patuloy tayong kakausapin ng Panginoon. Patuloy niya tayong ididil. Patuloy niya paparanas ang kapangyarihan sa ating mga buhay. Amen. So, patuloy tayo nag-aalap patungkol sa banal na Santong Espiritu, the Holy Spirit. In coincide tayo ay nagfa-fasting. Fasting. Sabihin nyo nga, prayer and fasting. Tingnan mo nga yung katabi, mukha ba siya nagfa-fasting? Tatlo po yan. Tatlo. Fasting. Sabihin nyo, fasting. Pangalawa, sabihin nyo, fast eating. Tingin nyo inyong katabi, mukha ba siya nagpa-fast eating? Okay. Pangatlo, gusto niyo pa malaman kung ano yung pangatlo?
Okay, feasting. Sabihin niyo, feasting. Okay, tignan mo yung katabi, mukha ba siyang naka-feasting lagi? Baka meron pang lamang tinapay dito. Hindi pa nalulunok. Kaya sabihin niya sa'yo, uy, fasting ka, di ba? Akin na lang yung pagkain mo mamaya, ha? Okay. So tayo nagpa-fasting. Tayo ay nag-skip ng meals. Tayo ay nagtutubig lang for the sake of prayer. Okay? Yung iba, ginagawa yung nagpa-fasting sa social media, o di kaya fina-fasting nila yung asawa nila, hindi mo na nila kinakausap. Okay? Iba't ibang application yan. Pero ang biblical, what is biblical and what is consistent sa Word of God ay yung pag-skip ng meal. Okay? Kasi ginugutom natin yung flesh natin, tayo nagsasacrifice, tubig lang, nang sa ganun, pag naramdaman natin yung hirap, yung gutom, we know and believe there is a spiritual effect sa ating mga buhay, and from that, tayo ay nananalangin sa Panginoon. Sinasabi natin, Lord, iniisang tabi ko muna yung paborito kong pagkain, paborito kong ulam. Iniisang tabi ko muna yung crispy pata o sinigang o steamed fish o kung ano man yung noodles, kung ano man yan. Hindi ko muna sa kakainin, mamaya na lang. Doble, okay? Nag-fasting ka umaga, pagdating mo ng tanghali, 2 cup of rice, bumawi ka din naman. Tapos sabihin mo, nagpa-fasting ako, ba't hindi ako pumapayat? Sagutin mo ang iyong sarili kung bakit. Nebero lang. So, ni-skip natin yung mga bagay niyan for the sake of prayer. Amen? Sabi mo sa iyong kitabi, kaya mag-fasting ka. Lakasan mo, kaya mag-fasting ka. Dagdagan mo, sabi mo sa kanya, kaka-cellphone mo kasi yan. Okay, yun yung pangaral ng mga nanay, kaka-cellphone mo kasi. Cellphone ka ng cellphone, hindi ka lang fa-fasting. Anyway, hindi naman natin kilo-condemn. Pero ang bawat isa sa atin, bibigyan ng faith ng God para kung kailan tayo magfa-fasting. Amen? May mga nagpa-fasting dito 5 days a week, Monday to Friday. May nagpa-fasting dito ng Sabado, meron Linggo. Okay? Pero alam ko mahirap mag-fasting pag nagtatrabaho. Tama? Hindi mo pwedeng sabihin, yung amo mo ay nagugutom na, wala pa silang breakfast. Sabi mo, wait, I'm on fasting. Wait. Hindi ganoon. Siyempre, magkatrabaho ka. Ipagluluto mo pa rin sila. Tama? Pero ikaw, you will really try your best to do a physical sacrifice. Amen. So, we continue with our topic, the gifts of the Holy Spirit. Ito po ay continuation ng sinare ko po nakaraan. Hindi ko po siya natapos dahil mahaba, pero naniniwala akong patuloy tayong kakausapin ng Panginoon. Amen? Amen. Sino dito gusto niyang makareceive ng gifts ng Holy Spirit? Taas sa kamay. Amen. Praise God. So, hindi ko nadadaanan yung mga ilang kong slides. Nasabi ko na sa inyo, bare months na, September na. Okay, sabi mo sa inyong katabi, September na. Size 7 ako. Size 7. Okay. So, meron tayong mga regalo. So, skip na natin yan. We still focus on our verse, 1 Corinthians chapter 12, verses 4 to 11. Ang sabi doon, now there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. There are varieties of activities, but it's the same God who empowers them all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. Now, alam ko malalim yung pinag-aaralan natin. Tama? Pero sino dito, meron siyang kahit paano natututunan? Taas ng kamay. Okay. Kanina, ang ganda ng ginawa ng Lord sa mga kapatid natin sa first service. And kanina, while we were just worshiping, nagpapray ako, sabi ko, Lord, ano yung gusto mong gawin sa amin ngayon? And may promise ng Lord na meron din siyang gagawin para sa inyo lahat ngayong second service. Amen? So whatever level ng faith natin, kung ikaw man ay matagal ng Kristiyano, ikaw man ay bagong Kristiyano, kaninang first service, 7 yung first timer. Grabe ang dami. Pero grabe yung outpouring ng Spirit of God, and
grabe lang yung ginagawa ng Lord. If I may share this, hindi man as a form of pagmamarites o pag-chichismis sa inyo, ha? Pero gusto ko lang i-share yung power ng God. Kanina, while we were praying, na-utter sa prayer na somebody ay dinidil ka ng Lord na magpatawad. Dahil merong sa pamilya nyo ang namatayan and nahihirapan kang mag-move on. Alam niyo po, kanina lang pagkatapos ng service, may lumapit po sa akin at siya daw yun. Okay, so hindi ko kayo tinatakot or something, pero yung sabi ko, kumikilos ang banal na Santong Espiritu. At nagpa-pray siya sa amin, nagpa-pray siya sa akin, at patuloy lang natin siyang pinag-pray kasi hirap na hirap siya. May pinagdaanan talaga siyang masakit, hindi biro yung pinagdaanan niya. Hindi natin pwede siyang i-judge. Napakasakit po nun. Kung maaari mangyari man sa inyo, mabibigatan din kayo. Pero grabe yung ginawa ng Lord. Sabi daw niya, yung narinig daw niya yon na sinabi ko sa prayer, talagang nanginig daw siya. Alam niya siya yung kinakausap ng God. And nagpa-pray siya at na-deliver siya ng Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. At ang isa sa mga amazing doon, first-timer siya. At hindi pa siya nakaka-attend talaga ng church. So, kaya hindi natin nililimitahan ng Panginoon. Amen? So, and then sa verse 8, sabi doon, for to one is given through the Spirit utterance of wisdom, and to utterance of knowledge, according to the same Spirit, another by faith, by the same Spirit, to another gifts of healing, by the one Spirit, and to another working of miracles, to another prophecy, to another the ability to distinguish between spirits, to another various kinds of tongues, to another interpretation of tongues. All these are empowered by the one, the same Spirit, who apportions to each one individually as He wills. Amen. So, kanina, last time natapos natin yung gifts of revelation. Nangungusap ang Diyos sa wisdom, sa knowledge, and discernment. Amen? So narito nag-pray noon, sabi niya, Lord, gusto kong ng gift of discernment. Taas na kamay. Meron ba nag-pray sa inyo at naka-receive kayo ng discernment? Kung dati humuhusga ka sa panlabas na anyo, okay? Pero ngayon, nararamdaman mo yung pangungusap ng Panginoon deep inside. Now, let's go to the gifts of power. Sabihin nyo, power. Yon, parang wala masyadong power, ano? Then huwag ka mag-alala, naka-fasting yan, naka-fasting. Kaya medyo mahina. Fasting yan. Huwag mo siyang istorbohin. No? Huwag mo pakita sa kanya yung chat nyo, naka-fasting yan. Seryoso yun. Okay. So, gifts of power. Now, let's proceed with this one and then yung later on, yung gifts of tongue or vocal gifts. So, gifts of power. First is faith. Sabihin nyo nga, faith. Okay, pananampalataya sa Tagalog. So, gift of faith. Ang faith sa Greek word is pistis, meaning assurance or belief. Hindi siya saving faith. Hindi siya yung pananampalataya at because of that, ikaw ay maliligtas. Because of that, you will be saved. But because of this faith, supernatural things happen. Sabihin nyo, supernatural. Okay. Things that beyond the explanation of human understanding. Mahilig tayo sa mga superheroes movies. Okay, sino rito gusto niya, kung meron siyang power, gusto niyang lumipad, taas ang kamay. Meron bang gustong lumipad? Sino dito gusto niya invincible, yung hindi siya tatablan. Hindi siya tatablan ng bala. Hindi siya tatablan ng mga maniningil sa kanya ng utang. Hindi siya tinatablan. Ay, meron na pala siyang ganung power. Joke lang. Okay, so, sino rito ganon? Sino rito gusto niya, ang power niya is magiging invincible, yung bigla-biglang nawawala. Di ba? Parang yung kaibigan mo lang, bigla-biglang nawawala. Pag kailangan mo na ng tulong, biglang nawawala. Gift pala yon. Okay? Sino rito gusto niya, mabilis tumakbo. Okay, merong lakas. Kayang bumuhat. Okay, ng kung ano-ano. At parang tao, alam natin yon, the supernatural. Minsan napapanood mo lang sa movie. Pero minsan kailangan mo lang umattend ng church. Kasi
kanina, ang power ng God kumikilos ating kalagitnaan. Amen? Okay, so, first is faith. Kailangan meron kang pananampalataya. The ability to believe that supernatural things can happen in your life. Okay. Mark chapter 11, verses 20 to 24. This passage, ang context is, Jesus, as they were in the Mount of Olives, they are about to go to sa Jerusalem. Bababa sila sa city. Pero nagugutom sila. Nagugutom. Okay? So, kita niyo ang ating Panginoong Yesus, dahil siya ay nasa physical na anyo, nagutom din siya. So, ating Panginoon nararamdaman, na alam ng Panginoon kung ano ang pakiramdam ng nagugutom. Amen? Kaya pag ikaw ay nagugutom na, wala ka ng pera, manalangin ka. Amen? Bago mo i-text, mangutang ka ang best friend mo, manalangin ka muna. Kasi alam ng Panginoon ang pakiramdam paano magutom. So nagutom ang Panginoon. And as they passed by in the morning, they saw a fig tree withered away to its roots. Wow, nagulat sila. Pero way back dyan, balik muna, hindi ko na sinare yung verse, explain ko na lang. Nakakita sila ng fig tree. Okay? Fig tree, I'm not sure kung meron dito sa Singapore and Asia, probably in the Middle East. Kasi yung sa klima. Now, yung fig tree ito is very unique kasi itong punong ito ay maraming dahon. Maraming dahon. Hitik na hitik sa dahon. Ang ganda-gandang tignan. Pero, bakit naman kung puno-puno ng dahon, walang bunga? Saan ka nakakita ng puno na kung saan ay ang ganda talagang hitik na hitik sa dahon pero walang bunga? Ang tanong, ang isa bang puno na puro dahon meron siyang silbi? Or para saan ang puno na puno ng dahon pero wala namang bunga? Hello? Tahimik yung bigla. Okay. Andiyan po ba kayo? Fig tree full of leaves. Very greeny. Napakaganda niya, attractive. Parang, sabi nila, ang fig tree ay, of course, ang bayan ng Israel, na kung saan the nation, Israel, they have received God's power, pero they're not bearing fruits. Sabi ng mga ibang nag-aaral, ang fig tree parang mga Kristiyano. Ang ganda sa paglabas, pisturang-pistura, punong-puno ng kung ano man yung mga bagay sa panlabas na anyo, pero walang bunga ang kanilang buhay Kristiyano. Tignan mo nga yung katabi, talangin mo siya, puno ka ba? Are you a tree? Of course, hindi naman yun ang tanong. Mali ang tanong. Ikaw ba ay puno na puro dahon lang at walang bunga? Or, ikaw yung puno na kung saan ay may mga dahon at meron ding bunga. Hindi ako eksperto sa mga halaman, pero di ba may mga halaman na kapag nag-start na magbunga, may nalalagas ng mga dahon, parang doon nila nilalabas yung nutrients nila sa fruits. Hello? Oh, so sino dito ang mga Kristiyano may bunga? Taas ang kamay. Hindi bungal ha, bunga. Sino dito mga Kristiyano may bunga ang buhay? Taas ang kamay. Yun. Umimil lang kayo, hindi naman kayo nagtaas ang kamay. So that's the lesson. Now, going back to this, I just felt I just need to say that. Daanan lang. Going back to this, Jesus sabi niya, walang bunga, kinurse niya. He cursed the fig tree. Now, baka isipin niyo, biblical pala yung pagka-curse, yung pagsusumpa. Okay, sa ibang discussion na lang po yon, bakit ginawa ng Panginoon yon. Pero basically, ang point ng lesson doon ay parang merong punishment yung puno na yon dahil hindi siya namunga. Parang darating ang panahon, pag ikaw ay isang Kristiyano, ikaw humarap sa Panginoon at hindi ka namunga sa iyong buhay Kristiyano, meron kang kaparusahan din o hindi ka makakatanggap ng gantimpala. Sino rito gusto makatanggap ng gantimpala mula sa Panginoon? Ayaw niyo pa rin talaga magtaas ang kamay, no? Sino rito gusto niyo ng bonus sa December? Taas ang kamay. Tingnan niyo yan, no?
May kasamang palakpak pa. Ilabas sa mga wallet. Taas natin yan. Pero sino rito gusto niyo yung mamunga ang kanyang buhay Kristiyano? Ayun. Convince. Palakpak pa. So, kinurse. Alright, so, bakit do sa faith? When Jesus cursed the fig tree, the disciples were amazed the following day. Can you imagine one fig tree full of leaves this day, the following morning, gone. Tuyo na siya. Sabi ng mga disciples, alam mo, wow, why like that? Amazing Okay? And of course, that's not our language. Sabi ng Panginoon, if you have the faith, basahin natin verse 24, therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Ano man ang hingin mo sa pananampalataya, sa panalangin, matatanggap mo. Sabi, I believe this is the first lesson. Sa mga lesson ni Jesus sa disciples niya, teaching about faith, about the gift of the Holy Spirit, that you believe in God. Nakatuon ka lang sa Panginoon. Huwag kang tumingin sa iyong circumstances. Huwag kang tumingin sa iyong problema. Tumingin ka sa Panginoon. Pag tumingin ka sa Panginoon, pag nakafocus ka sa Kanya, anuman ang iyong hingin ayon sa Kanyang kalooban, ibibigay niya sa iyo. Anuman ang nangyayari sa iyong paligid, hindi madadamay, hindi yun base sa paligid mo. Base iyon sa ating Panginoon. And sabi doon, yung meron dyan mountain, sabi ni Jesus, if you tell this mountain to be thrown in the sea, sabi ng mga mag-aaral, ang mountain na yun ay, ibig sabihin ay problema. Problema sa buhay, hindrances. Kung ano man yung balakid sa buhay mo, kaya mong sabihin sa balakid na yon. Kaya mong ma-overcome yung hindrance na yun, yung balakid na yon. Kasi meron kang pananampalataya sa Panginoon. You can speak to your problems. You can call upon the name of God and profess God's word. At sabihin mo, tutulungan ako ng Panginoon. Makakalaya sa addiction ng aking anak. Makakalaya sa bisyo ng aking asawa. Makakaahon kami sa kahirapan. Makakapaglingkod ako sa Panginoon. Makakapag-pray ako. Makakapag-share ako ng gospel. Gaano man kahirap iyon, whatever that mountain is, I can command that mountain to disappear. What is your mountain in your life? Ano ang bundok na hinaharap mo ngayon? If you have this gift of faith, nothing will be impossible para sa iyo. Hindi ko salita yan. Salita ng Panginoon yan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Now, if you have this faith, these things will also happen. Healing and miracles. Sabihin nyo nga, healing. Miracles. Okay. Pag ikaw merong pananampalataya, kaya mong ipag-pray ang may sakit. Kaya mong ipag-pray ang sakit mo. Sabihin mo, Lord, pagalingin mo po ako. Or Lord, gamitin mo po yung aking gamot. Okay, wala pong masama sa pag-inom ng gamot. Huwag niyo po akong miss ng pret. Pero ibig ko sabihin yung nakatuon ka sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, pagalingin mo po ako. Pagalingin mo po ako instantly. Or gamitin mo man ang siyensya o mga doktor. Whatever na gagamitin mo, Lord, para ako'y gumaling, I pray that you heal me. I pray, Lord, na pagalingin mo po ako sa pangalan ni Jesus. Yung pananampalataya nakatuon sa Kanya. Hindi ka nagdududa. Minsan kasi nagdududa ka, sabihin mo, kaya ba akong pagalingin ng Diyos? Hindi naman ako mabait. Kaya ba akong pagalingin ng Diyos? Hindi naman ako tapat. Kaya ba akong pagalingin ng Diyos? Ito yung aking nakaraan. Ito yung mga ginawa ko. Ibig sabihin lang, yung faith mo hindi nakatuon kay God, nakatuon sa'yo. Kasi para sa'yo, darating yung healing base sa estado mo sa buhay. Pero ang sasabi ng Bible, darating yung healing base sa kung sino ang Diyos na pinaniniwalaan mo. Amen? Gift of healing. Lama. Gift, as in gifts. Okay? Madami. Kasi ibig sabihin, madaming kagalingan para sa iba't ibang uri ng mga sakit. Amen? Amen? Kahit anumang sakit, kahit naman sakit na mabigat, kahit man cancer, kahit man sakit na tila baga ay inayawan na ng doktor. Naniniwala tayong kayang pagalingin ng ating Panginoon.
Amen? Sabi doon, the ability to pray for sick people and heal them as a result. 1/3 of Jesus' ministry is healing. Do you know that? Many accounts in the Bible is all about the healing. Nagpagaling ang ating Panginoong Yesus. So if you will ask God, para sa Kanya sabihin ng Lord, sasabihin ni Jesus, ang healing, normal lang yan sa buhay ng isang Kristiyano. So ibig sabihin, from time to time, dapat meron tayong faith na tayo ay pinapagaling ng Panginoon. Baka meron dito sa ating kalagitnaan, you've been a Christian for many times, and tila baga, sickly ka o lagi kang may sakit. Of course, isipin mo, ano ba yung lifestyle na ginagawa mo? Pero minsan, in spiritually speaking, halimbawa, ikay Kristiyano na, huwag mong tanggapin, do not accept in your life na lagi kang may sakit. Dapat manampalataya ka na kaya kang pagalingin ng Diyos. Kayang ingatan ng Panginoon ang physical mong katawan. Kaya mong maranasan yung power ng God. Yung power ng God, hindi lang para sa ibang tao, para sa iyo din. Somebody will testify here, pinagaling siya ng Lord. Believe in your life, believe in your heart that you will also experience that healing. And God can heal you. God can heal you. God can heal your family. Amen? One of my favorite stories about healing is in yung babae na inaagasan ng dugo for 12 years. Do you know that? It's a very wonderful story, very touching and powerful. I'm sure makaka-relate kayo. O kaya nyo sagutin ng mga kababaihan, bakit kaya inaagasan siya for 12 years? Walang binanggit sa narrative kung ano yung sakit kasi hindi na sinabi doon yung pinaka-diagnose. Pero ang sabi ng Bible, that woman has been sick for 12 years, has spent a lot of her money, pero hindi pa rin siya gumagaling. Mark chapter 5 verses 24 to 31. Verse 25, and there was a woman who had a discharge of blood for 12 years. Grabe, for 12 years. Alam niyo po sa kultura ng ating Panginoong Yesus, kapag ang dugo ay madumi, alam niyo po ba yun? At para sa kanila, okay, I'm just saying culturally speaking ha, pag ang isang babae, ang pamanhin sa mga kababaihan, okay? Pero ito yung sa kultura nila. Pag ang isang babae ay nasa menstrual period, okay? Pag may period ang babae, madumi ang babae. Kaya hindi nga sila lumalabas, tapos talaga sila, balot na balot sila. At hindi pwedeng malaman ng ibang tao yun kasi madumi ang tingin sa babae. Ngayon, of course, kahit sa panahon natin yun, na modern, kahit naman may period, nandun ka sa East Coast, palakad-lakad, picture-picture. Enjoy ka pa. Okay. Nasa Bali ka, nasa Thailand, don't care. Okay. I mean, nasa modern era na tayo. Pero noon, grabe ang tingin sa mga babaeng merong period o lalo this kind of sickness. Can you imagine that? Verse 27, she heard the reports about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his garment. Ang daming tao nakapaligid sa ating Panginoong Yesus. Ang sabi lang niya, verse 28, for she said, if I touch his garments, I will be made well. Now, wag nating gawing parang magic formula na basta mahipuan ko lang yung damit ni Jesus, damit ng santo, damit ng pastor, damit ng worship leader. Kung kanino man damit yan, hindi yun magic formula. Tingnan ninyo kung paano gumaling yung babae. And immediately the flow of blood dried up and she felt in her body that she was healed of her disease. Immediately, instantly. Okay? Natuyo yung dugo, siya ay gumaling. Bakit siya gumaling? Hindi sa pagdampi. Dahil sa Panginoon at dahil sa kanyang faith. Dahil sa kanyang pananampalataya. Siya nakaranas ng healing. In desperation, imagine, siksikan. Tapos siya ay gumapang or naglakad. Basta
talagang hinipo lang niya, even yung pinakadulo ng damit ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng mga disciples, parang sarcastic sila eh. Sabi ni Jesus, sinong nag-touch sa akin? Sabi ng mga disciples, Lord, seriously? Ano to, joke time? Git-gitan po tayo. Ang dami talaga nagtatouch sa'yo. Hindi nga tayo makausad kasi talagang crowded eh. Sabi niya, hindi. Merong nagtouch sa akin and I felt the power flows through me. And hindi nga sa physical body ni Jesus, sa damit niya na, naramdaman ng Panginoong Jesus, dumalo yung kapangyarihan. Believe in the power of God flowing. Amen? So, have that faith. Palapakan natin ang Panginoon. Have that faith and that God heals. Nagpapagaling ang ating Panginoon. Pangatlo is gift of working of miracles. Sabihin nyo nga, miracles. Sabihin nyo, miracles. Yung Greek word ng miracles is dunamis din siya. Power. Kapangyarihan. The ability to work in supernatural power, delivering miracles and transformation. Karamihan nito in-associate sa miracle ni Jesus. Alam niyo po, magkaiba ang healing sa miracle. Wow, grabe ang banal na Santong Espiritu. Tingnan natin yung table na yan. Ang healing is gradual. Ang miracle is instantaneous. Kaya iniwala ko doon sa babae, miracle din siya, hindi lang siya basta healing. Kasi sabi ng Bible, immediately. Ang miracle is instant. Ang healing is gradual. Minsan meron kang sakit, ilalagnat ka na for many days, nagpray ka sa healing, and na-receive mo yung power ng God, dumadali sa'yo. Minsan, hindi agad nawawala yung ubo at sipon, pero unti-unti gumagaling ka. Yung healing ng Lord dumali sa'yo. Kasi maaring, kung hindi ka gumaling, gumrabi pa yung sakit mo. At nakita mo na lang ang sarili mo, nakahiga ka na sa SGH. Diba? Hindi dumali yung healing. Pero that is healing, yung gradual and miracles. Ang healing ay invisible din. Hindi siya maaring nakikita kasi maaring internal organs, pero ang miracle is something visible. You can see it with your natural eye. Gumawa, kumilos ang Diyos. Amen? Parang hindi kayo makapaniwala. No? Tingnan natin to. Isa sa mga example, classic example ni Jesus, yung John chapter 6 verse 8 to 13. John chapter 6 verse 8 to 13. Ito yung account nagpakain ng Panginoon ng 5,000. Sino rito nag-celebrate siya ng birthday niya, 5,000 ng guest? Meron ba? Sino rito yung kinasal sila sa probinsya, 5,000 ng guest? Sa probinsya lang yata yun, Yung kamay ka ng kamay doon sa pintuan, sabi mo, hindi ko naman kilala itong mga to Pero bakit nandito? Sabihin ng nanay, ng anak ko, si ano yan, si Gatia, si gano'n, ganyan. Tapos maya, lalo na pag ang kasal mo, tinapat mo ng eleksyon, halalan. Di ba? So, now, in-exercise ko lang. Kasi imagine nyo, ang daming pinakain ng Panginoon. Ano lang ang dala niya? Verse 9. There is a boy here who had 5 barley loaves and 2 fish. 2 isda. Yung 2 isda, minsan nga, sa'yo lang yun, isang kainan sino rito? 2 sila, kain na lang kainin isang 2 isda. Anong kailangan lang? Kamatis at toyo at bagoong at kanin. Di ba? Di ba? Pero 5,000. Now, I'm just exaggerating. Pero witness this miracle. But what are they for so many? Sabi ng mga disciples. Jesus said, have the people sit down. And there was much grass in the place, so the man sat down, about 5,000 in number. Jesus then took the loaves, and when he had give thanks, he distributed to them, to those who were seated. Pinagpray ng Panginoon, dumami. Gano man kakonti yan, ilagay mo sa kamay ng Diyos, kaya niyang padamihin. Amen? Gano man kakonti ang iyong sweldo, ilagay mo sa kamay ng Panginoon, kaya kanyang pagpalain. Amen? Lumalakas-lakas na.
Gaano man kalit ang resources mo, basta nasa kamay ng Diyos, malaki yan. Pag nasa kamay mo, ang liit talaga ng 1,000 pesos. Ang liit talaga ng 800. Ang liit talaga ng iyong sweldo. Pero pag nasa kamay ng Diyos, kaya niyang pagpalain, padamihin. Ilan ang napakain niya? 5,000. Basahin niyo ha. Hindi ko kayo binobola-bola dyan. At ang nakakatuwa pa sa verse 12, and when they had eaten their fill, busog daw ha, busog, hindi yung pika-pika lang ha. Di ba minsan pag may handaan, nakita mo, parang konti lang ang pagkain ah. So, may hawak ka ng malaking plato. Parang konti lang ah. Ginawa mo, binalik mo yung malaking plato, kumuha ka ng mangkok, yung maliit. Mukhang kailangan Yan, di ba? Pero sabi ng Bible, they were filled. Napuno sila ng pagkain. He told his disciples, gather up the leftover fragments. May sumobra pa. Gaano kadaming sobra that nothing be lost. So they gather up and filled 12 baskets with fragments from 5 barley loaves left by those who had eaten. Dumami. Maraming magko-contest, baka galing na yun sa mga tao, blah, 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 ambag-ambagan. Pero, because this is a narrative, ang malino doon, ang sabi ng mga scholars, they just really follow Jesus at wala silang dalang pagkain. At maghapon na. So, maggagabi na po nangyari ito, malamang sa malamang nakain na nila yung pagkain nila. At ang sabi ng Panginoon, pakainin mo natin sila bago umuwi. So, this is indeed a miracle. Sabihin nyo nga, miracle. Do you need God's miracle in your life? Mayroon lang pong gustong i-share, we can share so many stories about God's miracle. Maaaring maubos ang oras natin. Pero minsan, yung ako po'y high school pa lang, sa church, may youth leader po ako. Okay? So sa Pasig, nakatira kami sa Pasig. Dati ang Pasig ay from 1980s to 1990s, binabaha po talaga yan. So early 2000, medyo binabaha pa din. Minsan, merong isang Friday, merong bagyo na tatama sa Metro Manila. Sino rito nakaranas ng baha? Sino rito nakaranas ng baha sa bahay nila? Okay. Sino rito nakaranas maglimas ng baha, tubig baha? Nakapaglimas kayo? Di ba? Yung sobrang pagod, gano'n na lang. Yung umpisa, ganado ka pa eh. Yung nakita mo, parang tagal mo matanggal yung baha, gano'n na lang yung. Di ba? Okay, so nakaranas niyan. Ay, yung bata ako, high school, so ako, laman ako ng church, so may youth kami. Pero bilin sa akin ng mama ko noon, Alex, okay, ganun pa. Alexander, pag galit, buong pangalan. Itaas mo yung lutuan natin. Yung lutuan kasi namin noon ay di gas, kerosene. So itaas mo yan kasi mamayang gabi, uulan ng marami, babahin na naman tayo. Alam na namin kasi yung bahay po namin ay binabaha talaga yon. Siguro sa excite ko, pumunta ng church, nakalimutan ko. Hindi ko na itaas yung lutuan namin. So, ayan na. Umuulan, di excited. Wala akong pakialam, nasa church ako. Pag uwi ko ng bahay, yung mama ko talagang galit na galit. Alexander! Mga ganun. Talagang galit na galit sa pagpasok ko ng bahay. Siyempre, yung pintuan, alam mo yun, hindi bumubuksan kasi may tubig. At amoy na amoy kerosene sa bahay namin. Yung lutuan namin, tinangay siya ng tubig. Ayun yung mga sapatos, tsinela, siyempre hindi ko naman naasikaso lahat. At puro kerosene yung baha. Galit na galit yung mama ko noon. Umiiyak ako, sabi ko, Lord, sorry po, hindi ko natandaan. Tapos sabi niya, limasin mo lahat yan, alisin mo lahat ng tubig na yan, huwag kang matutulog. Ganon, ganyan. So, bata, high schooler, limas naman ako. Nagpipray ako, sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Bumabagyo, ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin. Amoy kerosene yung bahay namin. Noong time na yon, inausap ako ng Lord, sabi niya, Anak, remember in the book of Joshua, the sun stood still.
Yung merong account sa Book of Joshua, nakikipaglaban ng bayan ng Diyos at maggagabi na, hindi pa nila natatalo ang mga kalaban nila. Nanalangin si Joshua, sabi niya, Lord, give us help para matalo namin yung mga kalaban namin. Magdidilim na, hindi namin sila makikita. Tinutugis nila eh. Ang sabi ng God, sabi ng Bible, ang ginawa ng God, alam niyo pong ginawa ng God? Pinatirik niya yung araw, kahit oras na ng gabi, yung sun, tumirik, hindi siya bumaba, hindi siya lumubog. Kaya sabi ng mga commentators, ang sabi ng mga ng science, pag kinumpit mo talaga yung araw and gabi, kulang siya ng isang gabi. Kasi there was in time of history that the sun stood still. Doon nabuo yung phrase na yon, the sun stood still. Nasa book niya, nasa Book of Joshua. Tapos iyak lang ako ng iyak na, sabi ko, Lord. Sabi ko, Lord, kung kaya mo hawakan ang sun and moon, Lord, pwede po ba yung bagyo patigilin mo? Kasi nahihirapan po ako maglimas. Amoy kerosene yung bahay namin. Simple lang naman ako, high school student, gano'n lang yung faith ko. Alam niyo, napagod na ako sa kakalimas, nakatulog na ako. Ginising ako ng Lord bandang 12 or 1 o'clock. Sabi niya, anak, gising ka. Nagising ko, tahimik, hindi umuulan. Walang hangin. Then pinaremind ulit sa akin ng Lord yung verse na yan sa Joshua, hinawakan ko ang araw. I can control everything. And pagod na ako na siyempre kakalimas. Sabi ko, Lord, hindi na ako makakabangon. Baka pag nakita ko nanay ko, sigawan na naman ako. So nagtulog-tulogan na lang ito kung kasi nakatulog ako. Pero that time, lagi kong tatandaan yon. Wherever I go, God can hold for me the heavens and the earth. Ano pa kaya yung pangangailangan ko na hindi niya kayang ibigay? Amen? Palampakan natin ang Panginoon. Now, mga story yun, I'm sure marami kayong naranasan. You can share many things about God's miracle. But that is the miracle of God. The supernatural things He controls and He performs to give Him glory. That is not my miracle. That is God's. After nun, talagang nag-worship lang ako talaga sa Lord. Nagpasalamat. Amen? So that's the gifts of power. The gift of power, we need to understand that God also works in supernatural ways. We need to have faith in order to receive and release God's power. And we need to have the faith that God could use as vessel of His power. Let's go to the last part. Ito yung medyo challenging, medyo mahirap. Pero I do pray na maintindihan po natin. The vocal gifts. Okay? The vocal gifts. Biyaya ng ating Panginoon. Biyaya ng Banal na Santong Espiritu. Are you still there? Meron po kayo natutunan? Okay, let's proceed. Gifts of tongues. Okay, gift of tongues or glossa or the unknown language. The ability to speak in an unknown language. Now, I have to share this with you very carefully with the limited time. Okay? Hindi ko man na masyadong idedetalye pero dadaanan ko yung tatlong vocal gifts na ito. The gift of tongues is the ability to speak, to open, to let loose your tongue and speak in different language. Not your own language, but different language. And when you speak those tongues, you are sensing in your heart, your spirit is connecting to God's Spirit. And you are receiving God's supernatural power for your life. That is the gift of tongues. Sino dito ang nakakapag-speak in tongues? Taas ang kamay. Huwag po kayong mahiya. Sino rito gusto niya makapag-speak in tongues? Taas ang kamay. Sino rito natatakot? Ayoko. Sino rito ba what is your reaction? For example, somebody here, a pastor, a preacher, or worship leader, pag nag-tongues na, syempre hindi maintindihan. Sabi niyo, naku, ano kaya yung sinasabi? Latin ba yun? Or ibang lengguwahe? Ganoon. Hindi talaga siya maintindihan. Pero that is the utterance of the Holy Spirit. Now, pag may ganong tongues, dalawang bagay natin tatandaan. That is the Spirit working in your life and there is a meaning from that utterance of tongues. I'm going to skip so many verses. Pero mind you, in 1 Corinthians chapter 14, verse 18, si Paul mismo, sabi niya, verse 18,
I thank God that I speak in tongues more than all of you. This Apostle Paul, our dear friend, a great teacher, ang galing niya, ang husay sa intellectual, ang galing niya mag-preach. But he himself has the gift of tongues. Anong ibig kong sabihin dito? This ability is for every one of us. God wants you to have the ability to connect in the Spirit. God wants you to have this kind of gift. Pangalawa is interpretation of tongues. Hermania glossa, meaning the ability to interpret tongues. 1 Corinthians 14:13, therefore one who speak in a tongue should pray that he may interpret. Ganito ko na lang siya papaliwanag. Okay. Maraming tayong tinuro na gifts. Ito, ite-testify ko. I have a gift of interpretation of tongues. Okay? Paano yung nangyayari yun? Kapag halimbawang meron nag-speak in tongues sa ating kalagitnaan, okay? Meron man siyang microphone o wala, pag naririnig kong speak yung tongues, nag-witness yun sa heart ko, sa spirit ko, na either yung tongues na yun ay personal lang niya sinasabi para siya mag-worship at mag-pray, or merong ibig sabihin nun. Now, hindi ko yun physical na ability lang. Yun ay galing sa Panginoon. Minsan, kapag may nagtatangs, nakapikit ako, may mga flashes of visions din akong nakikita. Na yun yung pangungusap ng Panginoon. And then, when I open my eyes, and merong kailangang ipag-pray, pag sinasabi ko na yung meaning na yun, then nag-witness yun doon sa taong pinagpe-pray natin. Do you understand? Now, kailangan ko na sabihin ito si ganito, not to confuse you. Kasi, dear brothers and sisters, we are a Pentecostal church. We believe in a manifestation of the Holy Spirit. Sinasabi ko to sa inyo para hindi kayo ma-confuse na every time na gagawin natin yun, sinasabi niyo, ano ba yung ginagawa nila, pastor? Bakit sila nagsasabi ng mga words na yun? Sinasabi ko sa inyo dahil yun ay galing sa banal na Santong Espiritu. Na kapag merong ganoon, may pangungusap ang Diyos sa iyo. Ito na lang yung tandaan mo. Isn't it great to know that God wants to speak to you? Doon tayo ma-amaze na gusto kang kausapin ng Diyos. At gagamit siya ng ibang tao supernaturally to bring that word sa iyo. Para ibigay yung pangungusap na yun sa iyo. Para makita mo na hindi lang yun inimbento ng tao. Alam mo, galing talaga sa Diyos yun. Hindi ka naman kilala ng tao. Hindi naman yung base sa kanyang ability. Hindi ka naman niya kinuwentuhan. Hindi mo naman siya kinuwentuhan. Tama? Pero bakit yung mga words na sinasabi niya ay tila baga salita ng Diyos? At kapag narinig mo, talagang tumatagos sa iyong puso at kinakausap ka talaga ng Panginoon. That is the power of the Holy Spirit. Amen? Amen? So the moment, again, that we are gathered here in prayer and in worship, expect a word from God. Expect something from God. Kasi bibigyan ka niya. Meron siyang gustong sabihin sa iyo. Amen? Amen? Mga bagay na problema pala, hindi mo nakikita. Mga sitwasyon na problema pala, hindi mo na-realize. Pero tangi ang Diyos ang nakakaalam at sinasabi niya sa iyo. Amen? Because the last one is the gift of prophecy. O prophetia, o prediction, the ability to receive and communicate spontaneous. And usually, revelation at understand reveals truth and communicates to the church and divine authority. Now, ganito na lang. Gusto din ng Diyos ipaalam sa atin ang kanyang kalooban in the future. So, maari dito sa church, pinag-pray namin kayo. You've come here in front. And then yung nagpe-pray sa'yo, ay meron siyang nirelease na word sa'yo about something sa iyong buhay or even maring sa future, then you will know that God is the word of
prophecy. Maliwanag? May mga sinasabi lang sila na hindi tayo nagpa-prophesy patungkol sa marriage. Okay. May na-encounter akong ganong katuruan. Kasi delikado po yon. Pero mainly, ang pangungusap ng Panginoon ay patungkol sa iyong buhay at iniingatan kanya something about the future para i-ready ka, para ingatan ka ng Panginoon. Amen? Are you not amazed by that? That God wants to take care of you. Na ang future na hindi mo pa alam ay gusto niyang ipaalam sa iyo para ingatan ka niya. Para sabihin niya sa iyo iyon at para i-prepare ka niya. Sino dito naka-receive siya ng word, yung pinag-pray siya kung ano yung gagawin niyang ministry? Meron bang ganun? Naranasan niyo ba minsan pinag-pray kayo ng isang tao, isang leader, isang Christian, sabi niya, kapatid, ito yung parang nakikita ko na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Ito yung magiging ministry mo. Naranasan niyo na yon? Sino rito ayaw maka-receive doon? Okay. Parang yun, no? Are you still there? Okay. 1 Timothy chapter 1 verse 18. This charge I entrust to you, Timothy, my child, in accordance with the prophecies previously made about you. Wow. Si Timothy, naka-receive siya ng word ng Lord nung may nag-prophesy sa kanya. At yun yung sinunod niya, yun yung calling niya dun sa nagpatuloy. Minsan baka yun ang kulang sa atin. Ma-receive mo yung word sa iyo ng Lord para dun ka magpapatuloy sa iyong buhay pananampalataya. So the last one, purpose of prophecies, edification, exaltation, consultation, or the build up, stir up, and cheer up. Sabihin niyo, build up. Yung prophecy is para patatagin ang iyong faith. Pangalawa, stir up. Sabihin niyo, stir up. Sometimes yung word ng Lord is to stir up your heart kasi baka natutulog ka na, wala ka ng energy, hindi ka na ginaganahan sa iyong faith, pero the word of God came to you, spoken to you in your heart, strike, boom, tagos. Wala kang tinatago. Then, stir up yung heart mo sa Panginoon. And to cheer up, sabihin nyo, cheer up. To encourage you. Maaring gulong-gulo ka na for many years, ito yung nangyayari sa'yo, hindi ka maka-move forward, kagaya ng babaeng tinestify ko po kanina, yung namatay ang kanyang asawa 2015. Anong year na po natin ngayon? 2023. 8 years na po siyang nananaginip ng mga hindi magaganda. Kanina habang pinag-pray ko siya, nanginginig siya kasi sa tense, alam mo yun, yung halo-halo na ng anxiety yun, nagmamanifest sa physical niyang katawan. Yung tense, yung pagod, bukas siyang pagod na pagod talaga. At pressured na pressured. Pero nung na-receive niya yung word ng Lord, na-cheer up siya, na-encourage siya, na pwede pala siyang palayain ng Panginoon, pwede siyang maka-receive ng kapayapaan. Amen? Are you still there? Alam ko, medyo mahirap ang ating mga pinag-aralan. Napaka-challenging itong mga topic natin. Sa mga hirap ituro talaga yung, yes, the third person, the Holy Spirit. Pero alam ko, habang nagpe-pray tayo, habang inaaral ko itong mga lesson na to, nabe-bless lang talaga ako sa Lord kasi gusto niyang matutunan natin ito. Alam ko, iba't iba tayo ng level of faith. Meron dito mga first-timers. Tama? May mga bisita tayo dito ngayon. Meron dito, you are still young sa faith. Bago pa lang namin kayong member. Tapos masasyak ka, yung tinuturo ng pastor. Parang lalim. Ang problema ko lang naman, magkalaman yung easy-link ko eh. So, pwede ba mag-prophesy yung easy-link ko magkaroon ng additional $10? Or maaring matagal ka ng Kristiyano, matagal ka na namin kasama and you are a worker. Naniniwala ako na ano man yung status ng faith mo ngayon, magpe-pray tayo, open mo lang yung heart mo sa Lord, you are going to receive something. Kanina, we prayed for healing.
kanina may pinagaling ang Lord, nakareceive siya ng healing. Yun yung level ng faith niya eh. And that time, kailangan niya ng healing. Pero meron din kanina, we prayed, nakareceive siya ng gift of healing. So I'm sure yung taong yon, hahayo siya, magkakaroon siya ng faith. Sa susunod na, meron siyang kaibigan na may sakit, magkakaroon siya ng faith para ipag-pray yung taong yon. Amen? So, iba't iba, okay? Iba't iba tayo. Pero i-receive lang natin kung ano yung portion na ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Even if it's your first time here, or even if matagal tayong magkakasama sa ministry ito, God has something for you this afternoon. Tayo lahat tumayo. Let's all pray right now in Jesus' name. Let's all worship the Lord through this song and i-receive lang natin kung ano yung gagawin sa atin ng Panginoon. Everybody bow down your heads and close your eyes as the worship team begins our worship. Right now, believe in the power of God. Believe that God will do something great in our midst. Right now, kapatid, as you stand right now, just ready your heart. Open mo lang ang puso mo sa Panginoon ngayon. If you desire that spiritual gift, open your heart and sabi mo sa Panginoon, Lord, I want to receive that gift. Lord, I want to receive the gift of faith. Meron dito, sinasabi niya sa Panginoon, Lord, I want to have that kind of faith. The faith that can move mountains. The faith that believes in the impossible that can happen. I want to have that kind of faith. Maring meron dito, sinasabi niya, Lord, I want to be like that woman na merong pananampalataya na papagalingin mo siya. You may be experiencing something in your life for many years, a sickness or a tormenting spirit or something na gumugulo sa pamilya mo na mahabang panahon na. Believe in your heart right now that you can receive that miracle from God as we receive it this afternoon. Hallelujah. Come on. Let's all praise the Lord and worship Him. Hallelujah. Let's worship. Worship the Lord. Hallelujah. You are Hallelujah. enthroned above the heavens, the earth and all creation. Bow before you. You are Thank you, Jesus. crowned with strength and glory. Come on. Just worship the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Your kingdom has no Hallelujah. Hallelujah. Oh, holy God, Thank you, Jesus. I stay amazed. Hallelujah. Hallelujah. You are so much more than words Thank you, can Jesus. ever say. Hallelujah. Oh, holy God, Hallelujah. Hallelujah. I pour out my praise. Come on, worship Him. Hallelujah. But the one who never Thank you, Jesus. ceases to amaze. Once again, hallelujah. You are Hallelujah. enthroned above the heavens. And as you worship, as you sing this song, just raise up your hands to the heaven right now. Taas natin mga kamay natin sa Panginoon in humility and surrender. And just open up your hearts to God. Whatever it is that you need this afternoon, believe that you will receive it in Jesus' name. Hallelujah. Come on. Raise up your hands to the heavens and receive it. Worship the Lord. Hallelujah. 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 Yes. Hallelujah. Oh God. Yes, oh God, in Jesus' name. Hallelujah. Yes, Lord.
heaven right now. Open your heaven right now in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Let there be an open heaven right now. In Jesus' name. Hallelujah. Come on, worship Him. Oh God, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh God, oh God. Yes, I'm pouring out. Come on, worship Him. Hallelujah. Oh God, oh God. Oh Shandalalalakia, Dalalase, Bobobobose. Hallelujah, hallelujah. Come on, even those people at the back. Worship God. Focus your heart to God right now. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, let it flow. Let it flow, oh God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, come on. From your heart right now, just begin to pray, begin to ask God. If there's something in your heart right now, if you want that gift of the Holy Spirit, ask God, cry out to God right now in Jesus' name. If there is a need right now in your life, ask God for that. Believe in the miracle, believe in the power of God in Jesus' name. If you're praying for something for your family right now, just open up your heart right now. Just open your mouth and just pray. Hallelujah, hallelujah. Come on. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah. Oh God, hallelujah, hallelujah. Come on, just travail in prayer right now. God is doing something. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Just cry out to God with your hands lifted up. God is doing something. God is doing something in your heart right now. God is doing to you, dealing with you personally in your heart. Something's happening in your heart right now. God is dealing with you a certain situation. God is speaking to you right now. Just continue to pour out your heart to the Lord right now in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on, worship Him. Hallelujah. All it takes is one moment. Come on, hallelujah, hallelujah. And just one Jesus. touch from you. Don't just observe, just commune to God. Put aside Talk to God. all the strife Even those people at the back, I gave for you. the Spirit of God also wants to touch you. Just one touch. Hallelujah. Just one touch. Just like that woman. He needs one touch from Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Go on, close your eyes. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh God, oh God, oh God. Hallelujah, hallelujah. Come and move
Just close your eyes. Just commune with God in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh God, you're doing something, Lord. You're doing something. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on, just receive it. Receive it, receive it. Hallelujah. Hallelujah. Now that my heart is open, I am ready for you. Hallelujah, hallelujah. Jesus, take me deep. Hallelujah, hallelujah. I came for Come on, you. let's cry it out to God. I came for you. Hallelujah, hallelujah. I came for you. Oh Father God, in Jesus' I name. came for Holy you. Spirit, come right now in Jesus' name. Touch your people, oh God, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Shikarabayanda la 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 sakarababababayande. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit of God, touch your people. Touch your people right now. Touch your people in Jesus' name. Hallelujah. 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 Jesus. 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 Holy Spirit. Hallelujah. Oh God. Oh God. Hallelujah. 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 Come on, just cry out to God. Receive God's power. Receive God's Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, shikarabayanda la 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 se rabase. Shikarabayanda la la sikarabayande. Hallelujah, hallelujah. Come on, just cry out to God. Just open your mouth and just receive. You need God's strength. You need God's strength. Just cry out to God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh God, oh God. Release your power. Yes. Hallelujah. The anointing is so strong in this place. Hallelujah, hallelujah. Shandalabakia la 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 sikarabayene. Hallelujah. Come on, just cry out. If you can speak in tongues, speak in tongues. Receive. Receive. Receive the gifts of God. Receive it. Receive. 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 Hallelujah. Hallelujah. Shandarabakia dalalala sikarabayende. Hallelujah. 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 I'm speaking right now. God is more powerful than your sickness and disease. If it is coming, if it keeps on coming back, the name of God is more powerful than that sickness and disease. I speak to you. You are healed in Jesus' name. Let the Spirit of God quicken your flesh, your internal organs. Be healed in Jesus' name. God is healing someone with sickness in his muscles and pain. God is speaking somebody right here. She has a problem with her father. May problema sa kanyang pamilya, sa kanyang ama. God is bringing healing to your heart. God is helping you to forgive, to release that forgiveness.
God knows your family. God is going to take care of your father in the Philippines right now in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Come on, receive God's power. Receive God's grace. Hallelujah. Come on, worship Him. Hallelujah. Come on, let's cry out to God. Every one of us, oh God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, just like Lord, like a thick blanket right now, and the Lord, dinagantay po Diyos sa aming lahat ngayon, Panginoon. Right now in Jesus' name, oh God. All of us, Lord, be covered with that thick amount of your presence and your anointing right now in Jesus' name. That supernatural power, Panginoon, right now being poured out into our hearts, into our lives right now in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Lord, marami ka po yung pagdadaanan pa, O Diyos, sa mga darating na araw at panahon, Panginoon. Pero salamat po sa pangako mo na supernatural strength coming from you, O God, coming from the Holy Spirit, Lord. Ito binibigay mo, O Diyos, sa bawat isa, Panginoon. Lord, ma-amaze na lang kami, Lord. Kaya pala namin, O God. Tinulungan mo po kami, Panginoon. Tinulungan mo po kami sa mga trabaho namin. Tinulungan mo kami matapos yung mga kontrata namin. Tinulungan mo po kami, O Diyos, O God, sa mga problema namin sa pamilya namin, Panginoon. Because there is a supernatural strength coming from you, O God. I don't know with you, my brother and sister, but I'm being assured that God did something in your heart right now this afternoon. May ginawa ang Diyos. May ginawa ang Diyos sa ating lahat. And Lord, I pray, Father God, that you seal, O God, with your anointing, with your power, O God, with your Spirit, all the things that you have done sa mga buhay po namin ngayon, Panginoon. Whatever it is, O God, that we have received from you, O God, selyohan mo po, O Diyos, mapakaingatan po namin, Panginoon, at dalhin po namin to, O Diyos, as we face new things in our lives. Thank you, Father God, for this afternoon. Thank you, Lord. Mahal na mahal mo kaming lahat. Kaya pinapadama mo ang presensya mo sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Banal na Santong Espiritu. We give you glory, we give you honor, we give you praise. In Jesus' name, this we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. God bless us all. Makakaupo na po tayo lahat.
hindi lamang po yun for this moment. No? We believe God has done something in your life this afternoon. And I just expect na yung puso mo maging expectant din para pa sa mga gagawin ng Panginoon sa buhay. Amen. And sana po excited din kayo to offer your tithes and offering because this is part of our worship event. We want to share verse found in Psalms chapter 24 verse 1. Ang sabi po doon, the earth is the Lord and the earth is the Lord's and the fullness thereof, and those who dwell therein. So, ano po ang mundo, ang earth? Sa Lord, hindi ba? Meron ba tayong pag-aari doon? Wala. We can never outgive God. Amen po ba? And we believe na kung ano man yung amount ang ibibigay mo, bibigyan ka ng Panginoon ng 100-fold. Amen? Amen. Good. So, let us just bow down our heads in prayer. Father God, we thank you, Lord, for this morning. We thank you, Lord, for your word, the power of your word, Father God, that just manifested in this. Gitara ako na mag-ayos. We just thank you, Lord, for your presence. We thank you, Ama, na po mamimuli, hindi ka po matawag sa iyong presensya, O Diyos, na lagi mo lang po kami pinulong. So long, Lord God, yung puso namin ay just thirsty and hunger for more of you, Father God. Lord, thank you, Father God, for this tithe and offering. Whatever, Lord God, yung amount na ma-accumulate ko nito, Lord, mag-silbi, Father God, na magamit sa expansion ka ng iyong kingdom, makapag-reach out po kami ng mas madami pang mga pagbayan, yung mga tao na hindi ko po nakakakilala sa iyo, Father God. And in all these things, Lord, individually, Father God, gagamitin po kami, mighty, Father, as a vessel, Lord God, in this world to reach out for more people. We give you praise, Father God. We can never outgive you, for you are good and your kindness endures forever, Father God. We thank you, we glorify you, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. As we welcome Kuya Buboy, Christian, to render us. Hello po, ako po si Buboy, tas ayun po si Stephen. Magpe-perform po kami ng song na sinulat ko po ng time ko sa Bible School. Reflection of my heart and relationship with God po. Huy! So sana ma-enjoy nyo po. soul. You are now my cornerstone, dwelling in your light. You are now my new delight. I'm lost without you. I'm blind without you. Your sanctuary. I'm broken, I'm blinded,
by your blood. I'm lost without you. I'm blind without you. Your sanctuary. I'm broken. I'm bonded. I'm astray, but Jesus, you have saved me. Your presence, my refuge, my shelter. You have always got me. 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 Who am I to be saying? Who am I that you have sacrificed your life? Who am I to be loved? Who am I that you have died to save my life? I'm mended, I'm set free, I'm rescued, Lord Jesus, you have saved me. Your presence, my refuge, my shelter, you have always got me. I'm mended, I'm set free, I'm rescued, Lord Jesus, you have saved me. Your presence, my refuge, my shelter, you have always got me. 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 Thank you po. Jesus, our refuge, is your presence, and He has covered us. Amen. Few announcement lang po. Yan. We'll start with yung ating weekly evangelism is still ongoing po. So, kindly check with your DG heads kung ano po yung schedules ninyo. But the DGs that are scheduled today, this week po is TBL, EM, and RK. So, sila po yung lalabas to evangelize. Lumabas na daw po sila. Yeah, amen. And yung 34 days prayer and fasting din po natin, still ongoing. I encourage everyone po to join in. Every 8 p.m. po yan ng gabi. But tonight, wala po tayo. Magre-resume po tayo bukas, tomorrow night ulit. I encourage everyone to join. It is indeed nakakapag-encourage. Very powerful yung mga testimony na natetestify ng ating mga kapatid. No? And I believe from day one, madami na tayong revelations at madami na tayong mga answered prayers that God has given us. Amen?
And I believe na mas madami pa ang i-reveal at ibibigay sa atin ng Panginoon, no, in the coming days. Hindi lamang sa end of the 34 days, and I believe lahat tayo magiging habit na ang pagpa-prayer and fasting. Amen? Sino yung nagagalak na nagfa-fasting? We. Amen. Yun, sana yung puso natin, no, hindi lamang yung physical lang naapektuhan, but I believe yung ating spiritual na napapalakas every day, no, sa ating pagkukommune with the Lord. And so, I also po, meron tayong sinet up na photo booth dun po sa Overflow. Yung iba nakapag-picture na, yung iba, di ba? Di ba? Mabilis. Maganda po ba? Yan po yung ating photo booth sa Overflow. You can always go. Yun nga lang, siguro later on, queue up. Kasi for sure madaming pila yan. Pero madami pa namang days, no? There's more days to come. And also po, before I give further announcement for our 34th anniversary. Sino po excited sa 34th anniversary? Yun, no? Yun ang na-bless, di ba? Excited na excited. Ayun. May prepare po tayong a little bit video. So let's watch this. Hey guys, Joler here. At ang gagawin natin today is mag-i-interview tayo ng mga people, participants na kasali sa anniversary. So join me and we'll see what they have to say. Tara! 34th anniversary! Alright! Doon sa mga gusto mong invite, what do you want to tell them? What can they look forward sa presentation natin sa anniversary? Ayun po, iniimbitahan po namin lahat kayo para sa 34th anniversary ng JRM. Pumunta sila sa anniversary para po sila ay ma-bless, tsaka ang number one po is yung the gift of salvation. Makikita niyo po kung yung mga puso po namin na naglilingkod sa Panginoon. So napakaganda po ng aming mga preparation. Hindi lang po sa amin, lahat po kaming members dito is may mga presentation. Gusto ko lang po sabihin sa mga invite natin, please come guys, this is like once in a lifetime show performance. Tara na po, let's celebrate with us po. Be there, it will be promise, really nice, amazing. Punta po kayo sa ating anniversary. So, kita-kits. Iniinvitan po namin kayong dumalo sa aming anniversary. You will be surprised to our dramatic action. Yons! Expect nyo po yung aming presentation. Madrama po. Yons! Yeah, now so we have Pastora Elsa na interviewin natin today. So, Pastora Elsa, describe niyo po yung naging vetting ng ating mga DGs. It's exciting. It's nakakakaba. The people are just so looking forward to. There's a lot of emotions inside there. So we are really like looking forward to what God is going to do on the actual day. So I'm taking this time to invite everyone, come and be a part of a wonderful celebration of the God that is an overcoming God in everything that we do. God bless you. We'll see you on the 24th. See you there. See you. Itong mga faces na hidden talent. At saka few of those mga best actors and best actresses. more daw. We will have more of that sa coming anniversary po. I believe everybody's excited, hindi lamang for the performances at hindi lamang sa mga makikita nating mga kaibigan natin, no? But also for the work of the Lord that He's gonna do in that day. And patuloy lamang tayo na magkaroon ng pusong expectant, no, sa Kanya. Patuloy tayong mag-seek, patuloy tayong mag-pray na hindi lamang bigyan niya tayo ng magandang performance or magandang yung show, but most of all is the people that will be touched
no, sa mga messages ng ating mga performances. And with that, I call on Mr. Sorry po, Pastor. Salamat, Miss Shane. Tayo tayong lahat. We want to end in a high note. Okay. Siyempre, palapakan natin si Shane. Siyempre, hindi naman daw kayo lalabas ng pintuan na parang sinukloban ng langit at lupa. Masaya. Sige po, tayong lahat ay yumukot pumikit at manalangin, and let's all receive the Father's blessing. Let's all raise up our hands to the heavens and continue, Lord, and continue to thank God for all the things that He has done today and mga gagawin pa niya sa mga darating na araw at linggo. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, O God. We thank you, Lord. We give you, Lord, all the glory and honor and praises. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. May the Lord bless you and keep you and shine His face upon you, and may the Lord give you peace. Patuloy lang pagpalain ng Panginoon ang inyong mga pamilya, ang inyong mga trabaho, ang inyong mga hanap buhay. Patuloy lang pagpalain ng Panginoon anuman ang mga bagay na pinagkakatiwala niyo sa Kanya. Believing that as you trust God, He will do the supernatural things on your behalf. Father God in heaven, we thank you, we honor you, for thine is the kingdom, the power, and the glory, O God. Maingit po namin, Lord, binabalik lahat sa iyo, O Diyos. Lahat ng papuri, parangal, at pagsamba. Sa iyo lamang po, Panginoon. This is your moment. This all the glory belongs to you, O God. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all. See you next week. Salamat po.